Vietnam Slayer ni Tura binulaga ang Vietnam, Belen binangko ni De Brito. De Brito ang tunay na kalaban ng Alas. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Nagpakita ng mas matatag na laban ang Alas Pilipinas Women kontra sa powerhouse team na Vietnam, ngunit kinapos pa rin matapos makapagtala ng 14-25, 28-30 at 22-25 na pagkatalo sa pagbubukas ng second leg ng 2025 Southeast Asia V-League nitong Biyernes ng gabi sa Vietnam. Naging tampok na bituin para sa national team sina Rising Stars Shaina Netura at Clarice Loresco, ngunit muling naging mabagal ang simula nila kaya't bumagsak sila sa 0-1 record sa apat na kupunang pool na kinabibilangan din ng defending champion na Thailand at fourth placer na Indonesia. Kagaya ng kanilang laban sa unang leg ng torneo, lumaban ng buong tapang ang Alas, ngunit hindi naiganti ang 4-set na pagkatalo nila sa Vietnam noong leg 1 sa Thailand kung saan natalo sila sa 13-25, 21-25, 25-23 at 9-25. Ang kabiguan ay nagpatuloy sa masamang record ng Alas Pilipinas kontra Vietnam na umabot na sa apat na sunod na talo mula pa sa 2025 ABC Nations Cup Final, 2025 BTB Cup at unang leg ng CV League. Sa unang set, nakagawa ng siyam na error ang Alas Pilipinas at walang naging tugon sa babagsik na atake ni Tuyen, dahilan para madali ang makuha ng Vietnam ang 25-14 na panimula. Dito ay maagang inilabas si Angel Canino matapos ang ilang misreceives nito. Dahil nga reception ang problema ng team ay inabangan na ipasok si Belen bilang reliable defender pero hindi siya nakita bagkus ay si Canino ang inilabas at nag-stick kay Gandler bagaman nakakapuntos din ito. Sa ikalawang set, nakabawi ang Alas Pilipinas mula sa 10-12 na pagkabaon ng pumunuan ni Netura, Loresco at mga veteranong sina Vanny Gandler at Del Palomata ang 8-2 run para makuha ang 18-14 na lamang laban sa Vietnam na hindi pinalaro si Thuy sa set na iyon. Gayunpaman, hindi ligtas ang anumang lamang dahil nabura ng Vietnam ang tatlong set point at nakayanan ng huling pag-arangkada ni Alyssa Solomon. Nakapantay si Gandler at Ea Laura sa 28 all matapos ang magkasunod na atake. Ngunit isang matalim na palo ni Nguyen Thuyen at isang crucial error ni Loresco ang nagbigay sa national team ng dalawang set na pagkakabaon na hindi na nila nabawi. Tunay na nakakapanghinayang ang naging labang ito ng Pilipinas, lalo na at nakipagsabayan sila sa set na ito kung saan mainit si Solomon at maganda ang connection nito kay Alba, subalit bagkus namang inilabas ni De Brito. May chance na sana silang tumabla na kung manalo dito sila ay maaaring mas maging motivated pa sila, lalo na at kahit na maliit ang chance na may at least kaya pa rin nilang manalo. Matapos ang masakit na pagkatalo sa ikalawang set, ipinakita ng national team ang kanilang tapang sa ikatlong set, bumangon mula sa 7-13 deficit at nakapantay sa 19 all dahil sa tatlong consecutive error ng Vietnam. Sa mainit na palitan ng puntos, nakapantay si Loresco sa 21 all sa pamamagitan ng off-speed hit, ngunit sinelyuhan ng Vietnam ang panalo sa pamamagitan ng spike hit sa dalawang magkasunod na attack error ni Netura at isang back row hit ni Vicoy upang tapusin ang straight sets na tagumpay. Umano'y naman ito ng maraming komento mula sa mga netizens. Ayon sa kanila, hindi man lang nabigyan ng pagkakataon na ipasok si Belen depensa yung kailangan ng team. Sana talaga mag-beg off na lang si Belen sa SEA Games. Wala ka nang dapat patunayan sa amin, Gala. Lahat kami alam yung kakayanan mo except sa sariling coaching staff or basta hanggang dyan sa De Brito sa national team, huwag ka nang mag-alas kasi grabe yung disrespect. Ang lala ng decision-making ni De Brito. Imagine benching the Angel Canino and Bella Belen, not to mention their defense pattern that does not allow his MDs and center to move freely. May bucket list after the last game versus Vietnam. Bakit hindi man lang pinasok si Bella? Bakit hindi sumugal hanggang dulo ng set 2 kay Mars at Solomon? Sunod-sunod ang puntos ni Solomon, MAD ball naman si Solomon. Bakit hindi ipinasok si Angel as OH? First best OH dyan sa leg 1 at Solomon after 2 set.
Bakit naging si Angel ang sub ni Loresco sa opposite ng set 3 kahit maganda ang performance ni Solomon ng set 2? Ang lala talaga ng pag-bench kay Bella Belen. Mahal na mahal ka namin, Bella. Sana hindi bumaba ang laro at kumpiyansa mo dahil lang sa insensitive at poor decision making ni De Brito. You deserve so much better. Ang lala ni De Brito, nag-all-to play na siya pero di man lang naisip ipasok si Belen nung walang kanina sa reception. Si Bella Belen talaga ang di pinagbigyan ng playing time, the Bella Belen. De Brito, kung favoritism lang din naman dapat si Bella Belen na kasi ace player mo yan sa Capital One. Sa halip na mas pagalingin mo through international exposure ang binabangko mo, mag-resign ka na lang. Anong masasabi niyo rito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.